Maraming salamat, Brother Melvin. Yan, thank you po mga kapatid. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy midweek po, pangalawang midweek ng taong 2024. So, January 10 na, napakabilis ng panahon. No? Yung pong ating pong board members, lahat po sa churches natin, sa buong CLC, kung kayo po ay board members, officer ng church, ay meron tayong orientation sa January 21, diyan po sa Klaa. Buong CLC po ito, isang araw lang naman mga kapatid. So ngayon ang ating pag-aaral, hindi para humatol, kundi para magligtas. Not to condemn, but to save. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang bawat isa sa amin. Amin pong inilalapit sa inyo ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Inyo po nawa kaming pagkalooban ng karunungan na nagbumula sa inyo. Tulungan niyo po kami at bigyan ng kakayahan na maunawaan itong aming pag-aaralan, O Diyos, at kayo po ang gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng Jesus. Amen. Sang-ayon po sa ating pong pinaka-key-text, John 3:17. Kasi diba ang paborito natin, John 3:16. At ako, yung bata pala ako, John 3:16, ang kabisado ko eh. Pero maganda rin pala yung sinasabi sa verse 17. Sabi po dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So ang ating Panginoong Hesus hindi po naparito sa sanlibutan na ito para tayo ay hatulan, kundi para tayo ay iligtas. Yan po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. No? Hindi po pumunta rito ang ating Panginoong Hesus para tayo ay hatulan o ano paman, kundi para tayo ay iligtas. Yan po ang sinasabi. No, ibig sabihin, ang ating Panginoon, walang plano na tayo ay usigin. Walang plano na tayo ay tawag dito, ma-discriminate ano man ang lahi natin. Si Jesus, ang kanyang purpose ng pagpunta dito sa lupa ay para lamang tayo ay iligtas. Mga kapatid ko. No? Hindi dyan tinitignan ng Panginoon kung gaano ka makasalanan mula sa pag-iisip mo, mula sa iyong gawain. Kundi ang ating Panginoon ay laging tinitignan ng potensyal na kung itong tao na ito ay maliligtas, ano ang magagawa sa gawain. Kaya hindi po siya humuhusga, hindi po siya, meron siyang respeto sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba yung LGBT, kung bakit napasa yung batas tungkol sa kanila, pabor sa kanila? Kasi anti-discrimination sa kanila. Dahil ang mga tao ay hindi sila nirespeto, di ba? Tinuya sila, kaya nag-come up sila. Di came up sa ganoong batas. Hindi ko alam yung eksakto, pero anti-discrimination yun sa kanila. Na yung same-sex marriage ay naaprubahan sa ibang bansa. At dito sa Pilipinas ay working in the process. Bakit ganyan? Dahil yung respect ay nawala sa maraming mga tao dahil sa mahabang panahon sila ay ginudge. Kaya doon sa lecture sa mga pastor, paano mag-ministry sa LGBTQ, isa lang ang nakita ko, yung respect sa kanila, sa kanilang pagkatao. Respeto at walang halong judgmental. Walang halong judgment. Dahil ang ating Panginoong Hesus, gaano man tayo makasalanan, sino mang tao tayo, ano man yung puso natin, puso mo, lalaki ka, pero pusong babae. Babae ka, pero pusong lalaki. Ano? Ano man ang iyong kasalanan, ang sabi dito, hindi siya naparito para husgahan tayo o hatulan tayo, kundi para tayo ay maligtas. Napakagandang punto niyan. Ano? Sino ba sa atin ang walang kasalanan, mga kapatid? Sino ba sa atin ang napakalinis? Lahat tayo makasalanan. Pero ang Panginoon, hindi tayo hinatulan nung siya dumating dito sa libutan, kundi para ay iligtas. Sabi po dito sa mga makalangit na dako ng ating pong devotional. Sabi po dito, may mga kaluluwang nanginginig sa kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po yung nanginginig sa gutom, mahirap yun, di ba? Yung nanginginig sa kawalan ng pananampalataya ay iba din yun. Sabi dito, nagtatanong sila, paano ko malalaman na ang Diyos ay nakipagkasundo sa akin? Yan, ano? Oo nga, no?
Sa dami po ng kasalanan natin, sa dami ng paulit-ulit nating kasalanan, paano natin malalaman na ang Diyos pinatawad tayo? Sabi po dito, paano ako makatitiyak na ako natiyak na mahal at pinatawad niya ako? Hindi para sa iyo, mahal na kabataan, na gawing makatarungan ang Diyos sa iyong sarili, no? Ang iyong sarili sa Diyos. So siyempre, hindi para sa atin gawing makatarungan ng Diyos sa buhay natin. Ang Panginoon na nakadidesign dito. Pero itong mga tanong na ito, ano ang kasagutan mga kapatid? Paano tayo nakatitiyak na nilinis at pinatawad tayo ng Panginoon? Inanyayahan ka ni Jesus na lumapit sa Kanya kasama ang lahat ng iyong mga pasanin at kalituhan. Tanggapin mo ang pangako at paglaanan na ginawa, paglalaanan na ginawa ng Diyos. Ibaling mo ang iyong sarili, ang iyong tingin mula sa sarili papunta kay Jesus, sapagkat kay Kristo ang katangian ng Ama ay nahayag. So ibig sabihin mga kapatid, sampalatayanan natin si Jesus. Paano mo malalaman na pinatawad ka? Sampalatayanan mo si Jesus at tumingin ka sa Kanya. At ang ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, hindi naman tayo tatanggihan. Kung totoong lumalapit tayo ng taos-puso na humihingi ng tawad at nagbabalik loob sa Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo tatanggihan ng ating Panginoong Diyos. Nariyan siya para sa bawat isa sa atin, no? Handang magpatawad sa atin. At siguradong pinatawad tayo kung tayo ay talagang lumapit sa Kanya. Ang dugo ni Kristo sa walang hanggang kabutihan nito, ay siyang tanging pag-asa natin. Dahil sa pamamagitan lamang ng Kanyang mga kagalingan, mayroon tayong kapatawaran at kapayapaan. Yan, marami sa atin ang nawawalan ng kapayapaan. Pero tanging sa ating Panginoon lamang mayroong kapayapaan. Kaya kailangan yung pag-asa natin, ibinibigay natin sa Kanya. Kasi nga mo, katulad niyan, yung latest na balita, dyan banda sa Mindanao, ito nagkakamali. Basta yung kapitbahay niya na lalaki, pinugutan siya ng ulo. O yung 65 years old, pinugutan ng ulo ng kapitbahay na lalaki. Dahil lang sa halaman na matinik. Dahil lang sa pagbubunga ng 65 years old doon sa tatay na siya'y magdanakaw ng manok. Yung pinutulan niya ng ulo. Kung yung lalaki na nagpugot ng ulo doon sa 65 years old ay humingi ng tawad sa Panginoong Diyos na taos puso, sa tingin niyo patatawarin ng Panginoon? Mga kapatid. Maaring yung mga kamag-anak hindi siya mapatawad. Pero kung taos puso siyang humingi ng tawad sa Diyos, kasi patatawarin ng Panginoon. So ganun ang ating Panginoon. Ganun ang ating Panginoon na magpatawad. Kung taos puso kasi ang Diyos naman na nakakaalam yan eh. No, pero hindi tayo pwedeng humatol sa kanila. No, hindi tayo pwedeng lumiti sa kanila na ito banal na ito. Hindi, ang Diyos ang nakakaalam nun. Pero kung lumapit nga sa Panginoon, patatawarin siya ng Panginoon. Tayo ng paulit-ulit ang pagkakasala, mga kapatid. Pag lumapit tayo sa Panginoon, siguradong patatawarin tayo ng Panginoon. Kung taos-pusong lumalapit sa Kanya. Ibig sabihin ng taos-pusong lumalapit sa Kanya, wala ka ng balak na ulitin pa yung pagkakasala. Ayun po mga kapatid. Kasi kung may balak ka pang ulitin yung pagkakasala, hindi taos-pusong paghingi ng tawad yun. At alam yun ng Panginoon, hindi natin madadahi ang Panginoong Diyos. Kung ang mga tao sa sanlibutan nadadaya natin, ang ating Diyos hindi natin madadaya. Inaaniyahan ng karakter ng Diyos ayon sa pagkakalahad nito ni Kristo ang ating pananampalataya at pagmamahal. Sapagkat mayroon tayong Ama na hindi nabibigo sa kahabagan at pagmamahal. Makakasama natin siya sa bawat takbang ng ating paglalakbay patungo sa langit, nagagabay sa bawat kalituhan upang bigyan tayo ng tulong sa bawat tukso. Ayan po mga kapatid, no? Bibigyan tayo ng tulong ng ating Panginoon. Sabi dito, inaanyayahan ng karakter ng Diyos na tayo ay lumakad sa karakter ng Panginoon ayon sa kanyang kahabagan at pagmamahal sa atin. At ang ating Panginoon, hindi naman tayo bibiguin. Tayo ay tutulungan. Tayo ay pakalilinisin. Tayo ay gagabayan. Tayo ay patatawarin, mga kapatid. At tayo ay palalakasin ng ating pananampalataya. At tayo ay lalakad ng ayon sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Napakasarap isipin na may mga taong tumitingin sa iyo na hindi ka ginajudge. Kaya nga yung ibang mga kabataan
Yung ibang kabataan sila ay sumasama sa kanilang mga friends kahit na nagiinuman o nagyoyosi. Kasi doon sa circle of friends nila, hindi sila ginajudge. Doon sa circle of friends nila, hindi sila ginajudge kung ano sila. Pero sa loob ng church, ginajudge sila dahil sa kanilang pagkakamaling ginawa. No, yun yung nakakalungkot doon. No? Kaya may isang kabataan na umalis sa church. No? Siya'y nag-inom na lang at nag-beer house. Bakit? Dahil doon sa beer house, pinupuri siya, gino-good morning siya, binabati siya. At walang kahit isang tao ang nagja-judge sa kanya kung ano ang ginagawa niya. Pero sa church, pumunta siya. Yung elder, pinagalitan siya. Yung ibang mga tao, iba tingin sa kanya. Kasi ganito, ganyan siya. So ang kailangan po talaga ng mga tao, respect mga kapatid. No? Ano man ang ginagawa, respect. Respeto mga kapatid. Walang halong judgmental. Pwede maging ministry yun, no? Uh, respect ministry. Di ba? Sa loob ng church. Mahalaga yun. Respect ministry. Ano man na nakita mo sa kanya, respect ministry. Mahalaga yun mga kapatid ko. Respeto sa ibang tao ang kailangan. Kahit yan na nakikita mo, nagsisimba, tapos umiinom, nagyoyosi. Respect them. No? Alam naman nila na maling ginagawa nila. Alam naman nila na ako, pastor ako, meron akong malapit sa akin na naninigarilyo, pero nagsisimba. Pero hindi ko ginudge, hindi ko sinabihan, oh, mali yan, hindi dapat yan ang ginagawa. Basta tinahayaan ko lang siya, kaibigan ko siya. O di sige, simba. Alam naman niya na pastor ako at yung paninigarilyo, mali yun, bawal yun. O, later on, siya na nagtapat. Siguro di na makatiis. Na, pastor, kaya ako naninigarilyo, ganito, hindi ko talaga maano eh. Siya na nag-open nung topic na yun tungkol sa paninigarilyo at pinayuhan ko siya kung paano niya maiiwasan ito o maalis. Ayun. O, isama lang natin sila sa panalangin. Hindi mo sila kailangang i-judge kasi alam naman nila na mali eh. Di ba? Alam naman nila eh. O, katulad yan, may mga kapatid na naghihikaw sa loob ng simbahan. Minsan, no, yung mga church planting. Respect them, mga kapatid. No? And later on, makikita nila, ay, hindi pala dapat mag-hikaw. Tagalin yung hikaw. No? Kailangan lang ng respeto, mga kapatid. Kaya sa LGBTQ, kung kayo po ay may membro na LGBTQ, member sila, no? Ay respect them mga kapatid. Huwag natin silang tuyain. Hindi na to katulad ng mga nakaraang mga panahon na tinutuya yung mga ganun. No? Malakas na ang kanilang community. At paano ka makaministry sa kanila? O hindi ka, maano ka, judgmental ka masyado. Pares lang naman tayong makasalanan, di ba? In the first place. In the first place, mga kapatid. Baka ngayon nag-judge yung mahatol, mas masahol pa yung kasalanan mo, kasalanan natin, doon sa hinahatulan natin. Di ba? Ang Diyos na nakakaalam niyan, baka mapahiya tayo. Baka yung nakikita natin, yun lang yung kasalanan nila. No? Wala nang iba. Pero ikaw na nagbumahatol sa kanya, baka mas malaki pa yung kasalanan mo sa kanya. Abay, mag-iingat tayo dyan. Kaya respect at saka malawak yung pag-iisip at malawak yung pangunawa. Yan ang kailangan dyan, mga kapatid. Yan ang kailangan natin sa panahon natin ngayon na ministry. Dapat na maantig ng nagbibigay buhay na kapangyarihan ni Kristo ang iyong pagpapasya at pag-iisip upang ang mga anyo ng kagandahan at katotohanan ay maikintal doon. May mga dakila at mahalagang katotohanan na humihingi ng iyong pagnininay-nilay upang magkaroon ka ng matibay na pundasyon ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang kaalaman sa Diyos. So kinakailangan natin ito mga kapatid. Yung pong pagnininay-nilay. Ano ba yung pagnininay-nilay? Yung reflection natin mga kapatid sa katotohanan. Yan. Yung pong ating pong pag-iisip, pagbubulay-bulay mga kapatid sa karakter ng Panginoon, sa mercy ng ating pong Panginoong Diyos. Yung pong ating paglapit sa Panginoon, yung contemplation sa divine nature ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan natin yan sa ating pananampalataya. Na ating pong ikumpara yung ating pong ginawang pagkakasala sa pananampalataya, sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung pagninilay-nilay mga kapatid. Para nang sa ganoon, tayo ay lalong mapalapit sa Panginoon at maging lalo tayong maging mapag-unawa at mapagmahal sa ating pong mga kapwa. Sana'y matutunan ng mababaw at
palalong naghahanap ng katotohanan na ang mundo sa pamamagitan ng karunungan, gaano man karami ang nakamit nito, ay hindi nakakakilala sa Diyos. So dito po mga kapatid, hindi paramihan ng kayamanan ang pagkilala sa Panginoong Diyos. Hindi ito palakasan na katulad sa ibang mga government na lugar o government office na may under the table. Hindi pa mga kapatid, walang ganun sa Panginoong Diyos. Ano man ang ating ari-arian, hindi yan makapagpapalakas sa atin. Sa Diyos, ang kinakailangan para tayo ay makilala ng Panginoon ay manampalataya kay Jesus. No, lumapit sa ating Panginoon, sumampalataya sa Kanya. Sabi dito, nararapat na hangarin matutunan ang lahat ng maaring matutunan mula sa kalikasan. Ngunit huwag mabigong tumingin mula sa kalikasan patungo kay Kristo. Ayan, para sa kumpletong representasyon ng katangian ng buhay na Diyos. So saan po tayo titingin? Sa ating Panginoon. So, nagtatanong tayo, paano mag-ministry sa ganito? Tumingin kay Jesus. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ na pag-ministry? Di ba? Doon sa, lalo na doon sa pinakamakasalanan sa lugar nila. Yung prostitute. Di ba? Paano nag-ministry si Jesus Christ doon sa babaeng nahuli ng mga Hudyo na nakikiapid? Paano nag-ministry? Kasi yan ang pinaka malalang kasalanan sa panahon ni Jesus Christ, ano? O na lumapit sa kanya, binuin mo prostitute. Bagay, siguro wala pa namang LGBTQ noon. Pero noon, prostitute, mga kapatid. Paano nag-ministry si Jesus Christ sa babae? No? Nandoon yung respeto ng Panginoon. Nakita niyo? Nandoon yung respeto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kahit ako hindi kita hatulan, go and sin no more. Sabi ni Jesus. Sabi niya rin sa mga tao na nagdala doon sa babae, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, unang bumato. Ayan ang sinabi ni Jesus. Di ba? Respeto. Para pares tayong makasalanan. Maghahatol ka. Hindi tayo dapat ang humatol, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya dapat tumingin tayo kay Jesus. Sa lahat ng ating pong paggawa, sa lahat ng ating pong desisyon, titingin tayo kay Jesus. Kung magdidesisyon ngayon si Jesus, ano ang pipiliin niya sa dalawa? Di ba? Ano ang gagawin ko? O anong gagawin ni Jesus Christ kung siya mismo yung nasa paahan ko? O magdidesisyon sa ganitong pagkakataon? Ano ang pipiliin? Pupunta tayo ngayon sa banal na kasulatan na naging example ng buhay ng ating Panginoon at makikita natin ang sagot. Di ba? Napakaganda nun. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay kay Kristo, ayan, yung binanggit natin, sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa banal na larawan, ang iyong mga pagkaunawa sa banal na karakter ay lalawak. Ay bay, ganda pala, no? At ang iyong isip at puso ay itataas, dadalisayin at dadakilan. Ayan ang sabi ng ating devotional. Kaya nga doon sa ikapo, may mga kapatid na, may mga tao na nag-aalinlangan, ibabalik ko ba itong ikapo o hindi? Ano sabi ni Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus Christ, sa tao ay sa tao, ang sa Diyos ay ibalik sa Diyos. Okay, ano ba yung sa Panginoong Diyos sa mga kinikita natin? 10% lang. At sa tao yung 90%. Kung ano yung sa tao, sa tao. Kung ano yung sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Diyos. Di ba? Hayaang ang mga kabataan ay maghangad ng mataas na hindi umaasa sa karunungan ng tao, kundi namumuhay araw-araw na parang nakikita siya na di nakikita. Ginagampanan ang kanilang gawain na parang nasa paningin ng mga matatalino ng langit. Ayan ang napakaganda. No? Dahil mga kabataan, kailangan nakatingin tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Naghahangad ng pinakamataas, walang iba kundi ang paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Ang ating pong paglilingkod na dapat tayo ay nakadepende sa ating Panginoong Diyos. He who constantly depends upon God through simple trust and prayerful confidence will be surrounded by the angels of heaven. Sino daw po yung pinalilibutan ng mga anghel? Yung pong nagtitiwala sa Panginoong Diyos at nananalangin na may kumpiyansa. He who lives by faith in Christ will be strengthened and upheld, able to fight the good fight of faith and lay hold upon eternal life. So sino daw po ito? Yung pong nabubuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Ang pinalilibutan ng mga anghel, mga kapatid, yung pong nagtitiwala at nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Yan, yung sinasabi na ating devotional, pinalilibutan, surrounded by the angels of heaven. Yung pong nagtitiwala at nananalangin sa Panginoong Diyos
na may kumpiyansa. Kasi may mga nananalangin sa Panginoon na walang kumpiyansa sa Diyos. May nananalangin sa Panginoong Diyos na sa likod ng kanyang isip, nag-aalinlangan. Abay, hindi yun yung prayer na may confidence. Dapat yung prayer natin may confidence. No? May kumpiyansa sa Panginoon. Na ako'y nananalangin dahil alam ko, naniniwala ako na ito'y mangyayari ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kung ito'y ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, mangyayari ito. Ayan. Kaya sa umaga po na ito, idadalangin natin yung ating pong mga kahilingan sa Panginoon. So nakikiramay tayo kay Sister Neri, kay Sister Nerissa, ayan, na namatay na sino nga itong namatay na pinasa. Nakikiramay tayo, isama natin sa panalangin. Sabi ni Sister Neri Irilia, ayan, si Sister Jennifer Eusebio Pasqua, ayan, kaninang 7:40 ay natulog na o nawala na. So, sanama natin sa panalangin ang buong Pasqua family, mga kapatid, na sila i-comfort ang Panginoon sa mga oras na ito. Ito yung mga prayer, ito yung mga pinapanalangin natin na mga nasa critical condition sila sa noong ating pinapanalangin. So sila ay pinagpahingan ng Panginoon at tanggapin natin yung kalooban ng Panginoon sa kanila. Maaring hindi na talaga nila kaya at kung sila ay madugtungan pa yung buhay ay lalo lang sila maghihirap at magdurusa sa ibabaw ng mundo, no? Kaya po idalangin natin ng kanilang pamilya na matanggap ito. So yun po mga kapatid, kung kayo po may iba pang prayer request, i-type nyo po dyan at habang tayo nakikinig ng awit, ayan, type po natin at yan ay sasama natin sa panalangin ngayon pong umaga na ito. So ipagkaloob na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Mercy
Amen, mga kapatid. At salamat sa magandang awit, there is a Savior. Ano po? Kaya dapat ay yung sabi nga ni Pastor na ang Panginoon ay dumating hindi para mahusga, kundi para magligtas. Dahil nga there is a Savior. Ano po? Hindi naman sinabi doon na sa awit na mayroong darating namang huhusga, kundi magliligtas. Ano po? Napakaganda. Ano po? 2 points na nakita ko dito: respect and pray. Ayan. Pag may nakita tayong ginagawa ng kapwa natin mali, ano? Irespeto at ipanalangin. Yan pala, dapat huwag husgahan. Dahil once na humusga ka, para mo na rin hinusgahan ang iyong sarili. Ang Panginoon nga hindi nga nang husga eh. Dumating nga para magligtas. Tayo pa kaya? So natuto tayo ngayong umaga na ito. Ano po? Huwag tayo manghusga. Ipanalangin natin ang ating kapwa at irespeto yung kanyang, alam niya ang kamali ang kanyang ginagawa. Naway makuha sa panalangin. Ano po? Kaya lang huwag natin tutularan. Pagka na yung pagrespeto sa kanya, hindi ibig sabihin tularan natin siya. Ano po? Iba naman yun, okay ba? Dahil kung pagkaganon, parehas na tayong magkakasala, mga kapatid. Ano? So ayan, salamat po, Pastor. At nagbiblink yung aking screen. At sama natin sa panalangin si yung family ng mga Pasko. Ano po? Sabi dito, unahin natin na sa taas. Asan yan? Good morning sa family ni Ariel at Jonah at Janet and Tito, listening right now. Ayan, Sister Nipa, good morning po sa inyo dyan, sa inyo mga kasama ngayon. Ano po? Sa family ni Ariel and Jonah at Janet and Tito, magandang umaga po sa inyo. At tayo ay patuloy na pinagpapala sa bawat umaga, mga kapatid, lalo na at kung kasama namin kayo. Ayan, amen. Ano po? At siyempre sama natin sa panalangin si Kuya Arman, patuloy na kalakasan ng total recovery. Ano po? Sama natin. At pasalamat ni Nanay Fina na naging mabuti na ang kanyang lab test. Wow, praise the Lord. Ano po? At ang ultrasound ay okay na rin, pero bagamat may kaunting magandang nakita ay okay na rin, di kailangan po. Praise the Lord po. Praise the Lord. At maganda yung lab result at ultrasound. At patuloy lamang sa inyong ginagawa at huwag na kayong babalik sa dati yung lifestyle at tunay na magkakaroon kayo tunay na kagalingan. Ano po? Pakisama mo sa prayer ang buong family ni Reynaldo Eusebio, lalo tigit mga anak ni Jennifer Eusebio. Pasko, sila Patrick, Nicky at Trixie Pasko, mga bata pa po ito. Ano po? At tunay na nakakaawa. Ano po? At nakakalungkot na mangyari ito sa ating mga mahal sa buhay. Ano? Ngunit ang dakilang Diyos ay tunay na ang kanyang karunungan ay hindi natin kayang masukat. Alam niya na mas mabuti ang nangyari na ito, sa bagamat hindi maganda para sa atin, pero ito ang pinakamabuti. Ano po? Sa bawat isa. Ayan, gaya nga sabi ni Pastor, may mga maaaring mas mahirapan pa tayo kapag nagtagal pa. At gayon din naman si Sister Jeng, sa kanyang pagtulog, siya ay nagpapahinga na. Ano po? Wala, no more pain. Para sa kanya 1 second lang siya matutulog, pero sa atin medyo matagal tayo maghihintay habang gising tayo. Ano po? Pero may pangako ang Panginoon, sa muling paggising natin sabay-sabay ay mabilis lang yon, at makikita natin ang bawat isa na tayo ay susunduin ng ating Panginoon. Yan ang tunay na kagalingan. Yan ang tunay na no more pain, no more sorrow, no more sickness, no more death. Lahat na lang ay ng pangit ay mawawala na. No? So ayan, panalangin natin yung family ni Sister Jeng. Mga bata pa tong, alam ko nasa, hindi ako nagkakamali, sabi na nanay ni Risa nasa 30s lang itong sis. Anyway, panalangin po natin sila. Panalangin din kay Brother Rudy Rico Hermoso na maging maayos ang resulta ng check-up niya. Yes, ngayong araw. Ano po? Sige po, sama natin. Ako yung aking laboratory ay lagi kong namimiss. Ano po? Ang tagal na 1 buwan ng expire. Di bali. Okay naman ang aking pakiramdam. Ano po? For ano lang yun sa akin, for monitoring lang naman. Ano po? Na maging maayos ang lahat. Okay, let's pray po, mga kapatid. Sama natin ang bawat isa sa panalangin. Good morning din po, Sister Janet at Brother Jojo. Let's pray po.
Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito. Salamat sa buong magdamag na kapahinga na binigay niyo sa amin. Kami ay nakarecover ng aming lakas. Lalo higit salamat sa bagong buhay at kalakasan sa umaga na ito. At higit sa lahat, salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin muling makapagkinig ng paalala para sa amin na kayo ay naparito sa lupa bilang aming manunubos, tagapagligtas, hindi para humatol, hindi para humusga sa amin, kundi para iligtas kami. Salamat po, Ama. Salamat din at bilang kami mga tao ay hindi dapat nanguhusga na aming kapwa, pagkus respeto namin ng bawat isa at ipanalangin namin ang aming kapwa at mahal sa buhay kung sila man ay nagkakamali, upang sa ganun sila ay magkaroon ng pagkakataon na baguhin nila ang kanilang hindi magandang gawa. Gayon din ang aming mga sarili. Alam namin na kung may nakikita kaming pangit sa aming kapwa, maaaring hindi lamang namin nakikita ang aming sarili na kung saan mas marumi kaysa sa aming inuhusgahan. Maraming salamat po sa gabay at patnubay. Patuloy na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang family na Ariel at Jonah, Janet at Tito na nakasama nila Sister Nimpa ngayon. Isa pinapanalangin namin ang kanilang buong pamilya na patuloy niyong pagpalain ang kanilang kalusugan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang physical na pangatawan at higit sa lahat ang kanilang espiritual na pamumuhay. Naway sila ay patuloy na magliwanag sa kanilang nasasakupan, makita ang liwanag na liwanag niyo sa kanilang buhay upang sila rin naman ay magpapala sa iba. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Kuya Arman sa kanyang patuloy na pagpapagaling, patuloy siyang palakasin ng kanyang pangatawan, ng kanyang resistensya, at siya ay patuloy na bigyan ng kalakasan at makita ng lahat ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan ng tunay na kagalingan na ipinagkaloob niyo po sa kanya, at sila ay patuloy na magtiwala pa rin po sa inyo kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay. Hindi namin sinasama sa panalangin ang pasalamat ni Nanay Fina Rico Hermoso, patuloy na pag-improve ng kanyang laboratory at ultrasounds, at naway patuloy na kagalingan na ipagkaloob po sa kanya, ma-maintain na kanyang mga ginagawa upang sa ganun hindi naman umbalik ang kanyang karamdaman at maging maayos na ang kanyang pakiramdam sa bawat umaga. Tunay na nagpapasalamat po si Nanay Fina at ang kanyang buong pamilya sa inyong ibinigay sa kanyang kagalingan na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Brother Rudy Rico Hermoso na maging maayos ang resulta ng kanyang check-up ngayong araw. Ingatan siya sa daan patungo roon sa kanyang doktor, at kung ano man ang maging resulta ng check-up ay ito ay kanyang lubos na tatanggapin at i-improve kung ano man ang dapat i-improve at pasalamatan ang dapat pasalamatan, pagkat kayo ay tunay na Diyos na nagbibigay sa amin ng magagandang bagay para sa amin. Sa papatuloy na is namin isama sa panalangin ang family nila ng mga Paskwa, dahil sa pagpapahinga ni Sister Jennifer Paskwa. Ingatan po ang kanilang mga anak, maliliit na anak, si Trixie, si Patrick, si Nikki, na sa kanilang kalungkutan ay i-comfort po sila, Ama, sa mga oras na ito. Alam po namin lahat, alam nila lahat na hindi masarap pakiramdam ang mawala ng mahal sa buhay, ngunit alam namin na nariyan po kayo, Ama, na magbibigay sa amin ng kaginhawaan, na ipapaalala sa amin na ang inyong desisyon at ang inyong kagustuhan ay mas makabubuti para sa lahat, upang sa ganun kami ay sama-samang maging masaya sa pagdating ng mga araw. At ganyan isama namin sa panalangin ang buong Eusebio family, si Brother Reynaldo Eusebio, ganyan din ang kanyang mga buong pamilya na patuloy na ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan sa mga huling sandali na kasama nila Sister Jenny. At ganyan din sa amin namin sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy nawang bigyan kami ng kalakasan sa buong maghapon, at ang total na connection po namin sa inyo ay huwag naming mabitawan, upang sa ganun kami ay maingatan namin ang aming pag-iisip, pananalita at mga gawa. Amin din po sinasama sa panalangin ang pasasalamat sa kaarawan ni
Ate Julie Santiago sa araw na ito. Salamat sa buong mga taon na nagdaan na iningatan niyo siya. Salamat sa mga blessings na dumating sa kanyang buhay. At lalo higit salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay na kung saan nagpatatag sa kanya bilang isang mananampalataya, bilang isang inyong anak. Nagtiwala po sa inyo. At sa buong mga taon na magdaraan ulit sa panibagong mga araw, mga linggo, mga buwan, mga taon, patuloy niyo siyang ingatan, makita niya ang liwanag mula po sa inyo at siya ay maging liwanag din naman sa kanyang nasasakupan. Kalooban niya po siya ng malusog na pangatawan, matalas na isipan na kung saan dumidepende po sa inyo, hindi sa kanyang sarili. Ang lahat po na ito ay aming pinapasalamatan at sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin na iba pang mga kapatiran na may sakit sa aming prayer list. Ito po ay ang mga kapatid na nagpapagaling, nagpapalakas, nasa recovery period, ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Kasama namin sina ang Tintin na pamangkin ni Pastor, gayon din si Heidi De Leon na magbalik loob na siya sa Panginoon at pagalingin ang kanyang karamdaman. Si Pastor Alex Rigor sa kanyang kalakasan, pamilya ni Ate Milen, kasama ng kanyang mga apo, family ni Sister Rose Crescencarnado, Dang de la Cruz, gayon din ng pamangkin ni Sister Marites Loreto, ang apo ni Ate Bebe Maricel Velasquez na may sakit sa puso, si Ding Bautista, gayon din si Pining Eugenio, John Paul Cheng, si Kuya Jerry Borbon na ay palakasin sa araw-araw sa kabila ng kanyang kalungkutan, gayon din ang mga magulang ni Pastor Nelvin Alabanza, gayon din si Jinjin, Sister Wendy, Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, gayon din Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Pichi, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, si Brother Renato, Romnick Erilia at Olivia Rebecca Francisco. Kasama na rin si Precious, si Princess Jerquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Doque at Erlinda Doque. Ang mga kapatiran na ito patuloy namin sinasama sa panalangin at naway lubos na kagalingan na igawad niyo po sa amin. Kalakasan sa bawat araw ay sapat na. Isang araw, isang kalusugan, one day at a time ay sapat na po para sa amin. Salamat sa inyong paggabay at patnubay. Salamat sa inyong mga pangako. At muli kami ay mihiling ng kapatawaran sa aming kasalanan na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, ay good morning po sa lahat. At happy midweek na po sa mga ka-group ko. Mamaya dyan ulit tayo. Kita-kita tayo dyan, tayo magkwentuhan, tayo magpalakasan na po. Brother Rudy, kung nandiyan ka na sa kila nanay mo, kita tayo mamaya diyang gabi. Sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay, salamat po. Patuloy na nagsishare, salamat po. At sa mga prayer warriors, praise the Lord mga kapatid. Alam natin na kapag tayo sama-samang nanalangin, ang Panginoon ay kasama natin. At yun ay napakaganda sa umaga na po. Kasama natin ang Panginoon sa umaga at makakasama natin siya sa buong maghapon. At purihin ang Panginoon sa buong maghapon na ito. God bless po sa lahat. Sabi na Nanay Fina, Amen. Maraming salamat po Pastor at Brother Melvin. Pagpalain po kayo lalo ng Panginoon sa araw-araw na mensaheng inihatid sa amin sa mga panalangin. God bless us all. Salamat din po Nanay Fina. Kung wala kayo ay wala rin po kami. Kung wala listeners ay wala rin pong magsishare po. Kaya kayo po dapat na unang pasalamatan po namin. Salamat din po Nanay Nerissa po. Hanggang bukas pong muli mga kapatid, huwag tayong magsasawa pagkat ang Panginoon ay hindi nagsasawa sa atin. God bless po sa bawat isa. Shoutout po kay Rona and LG. Yan, pamangkin po. At apo ni Sister Ning Paribera. Diyan sa Bukidnon. God bless po.